maligaya at mapagpalang araw po sa ating lahat. Tunay nga po na tayo po ay magsisimula ng umawit, magpuri sa ating Panginoon. Pero bago po pala yan, tayo po ay magpalinis, tayo po ay magpasiyasan sa Kanya upang maranasan natin, maramdaman natin ang Kanyang presensya. Ilapit po natin ang ating mga buhay, ang ating mga puso, ang ating mga isipan sa Kanya. Tayo po ay magpasiyasan sa Kanya. Gawin po natin banal na tahanan niya ang ating mga puso. Panginoon, humingi po kami ng tawad sa mga kasalanan, Panginoon, na nagawa namin, Panginoon, at nasalita, Panginoon. Kami po ay nagpapalinis at nagpapadalisay sa inyong harapan. Tanggalin niyo po ang mga balakid, Panginoon, ang mga gawa ng kaaway, Panginoon. Na, Panginoon, freely ay kayo po ang aming mabigyang papurihan, Panginoon. Kayo, sapagkat kayo po ang Panginoon na tapat. Kailanman, Panginoon, ay hindi niyo kami iniiwan. Kayo po ang Panginoon na dakila, Panginoon, sa inyong mga pangako, Panginoon. Kayo po ay tapat na nakikinig, Panginoon, sa amin. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo. Ikaw ay mamasdan, makanikaan, sa iyo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo, nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikaan, sa iyo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsikaan. Daluyan na wala hanggang mga papurit pagsamba, mga ikaw, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyo. Nagpapakumbaba sa inyo, Panginoon, sa pagkasalanan, Panginoon, na natawarin mo. Ikaw ay mamasdan, makanikaan, sa iyo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan,
Yan na wala hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Kami nga po, Panginoon, na kayo po ang maghari, Panginoon, sa aming buhay, sa aming mga puso, Panginoon, ngayon at kailanman, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran. Salamat sa pag-ibig. Salamat sa lahat mo na pagkapalan na ipinagkaloob niyo sa aming Panginoon. Salamat sa pag-iingat. Salamat sa kalakasan. Salamat sa karunungan. Salamat, Panginoon, sapagkat ang pinupuri namin, Panginoon, ay dakila, tapat, at makapangyarihang Diyos, Panginoon. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Patuloy po tayo sa pagpalakpak sa aming Panginoon. Tayo po ay basahin po natin ang Awit chapter 89 verses 1 and 2. Awit chapter 89 verses 1 and 2. Pag-ibig mo, Yahweh, na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwinay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Ang iyong pag-ibig walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Tunay nga na ang sarap umawit at sumamba sa ating Panginoon kapag iisipin natin ang kanyang pag-ibig sa atin. Sapagkat ang pamamahal niya, ang tanging natin kailangan, ang kaligayahan niya ay ang ating kalakasan. Tayo po ay umawit na may kagalakan sa ating Panginoon. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko. Ang kagalakan ko ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay lalakila.
sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba, Panginoon. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Tunay nga po, Panginoon, na langit ang aming nakalap ang sa'yo'y sumasamba, Panginoon. Tanging kailangan po ang aming bibigyan ng papuri at pagsalamat, Panginoon, sapagkat nakita ang inyong pag-ibig at ang katapatan niyo walang hanggan, Panginoon. O dakila ang pag-ibig na itinadama sa akin, kung kaya't siya'y dapat na ulitin. At sa krus ipinakita ang dakilang pagtubos niya, ang lahat ibigyan makasama. Awitin natin, awitin natin, awitin natin, pangmuling awit, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Siya ay awitan, pagmuling awit, pagkat siya'y nakila at tapat. Buhay ko ay lumigaya, mamulan siya'y makasama, kung kaya't aawitan siya sa winan. Yes, Lord. Suliranin lulunasan, babaguhin ng lubusan, kung siya ay iyong pananalitan. Awitin natin ang Panginoon, awitin natin, pangmuling awit, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Siya ay awitan, pagmuling awit, pagkat siya'y nakila at tapat. Isa pa, awitin natin, pagmuling awit, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Ay awitan, pagmuling awit, pagkat siya'y nakila at tapat. Kaya nga po, napakasarap na awitan ng ating Panginoon, katapat, nakila sa kanyang pagmamahal. Kaya minsan tayo declare natin ang kanyang pag-ibig sa atin.
lang saglit po, i-declare natin ang mga biyaya na natanggap natin mula sa ating Panginoon. Pasalamatan natin siya sa mga pagpapala, maging sa mga pagsubok na ating nararanasan. Sapagkat kailanman hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Ang pag-ibig niya ay tapat sa ating lahat. Tunay nga po, Panginoon, na maraming salamat po sa lahat-lahat, Panginoon, ng bagay na ipinagkakaloob niyo sa amin, Panginoon. Napakabuti niyo, Panginoon, sa aming mga buhay. Kailangan po, Panginoon, ang higit namin kailangan, Panginoon. Higit pa sa mga material na bagay, Panginoon. Higit pa sa mga bagay dito sa mundo ito. Kayo, Panginoon, nawa ang siyang aming mahangat, ang aming hangarin sa bawat araw ng aming mga buhay, Panginoon. Di ko na hinangan ang yaman ng mundo, pagkat ikaw, Panginoon, ang kasapatan ko, ang kabanalan mo, ang katuwiran mo, ninanasan ang uhaw na puso ko. Di ko na inahangan ang yaman ng mundo, pagkat ikaw, Panginoon, ang kasapatan ko, ang kabanalan mo, ang katuwiran
maikukumpara sa kahit na kanino paman. Di ka maihabi sa yaman na sanlibutan, pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Di ka maikukumpara, tuloy ka po, Panginoon, sa kahit na kanino paman. Di ka maihabi sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Lord, ang Panginoon na kayo lamang po ang higit namin kailangan. Sapat na Panginoon, ang inyong katwiran, ang inyong kabanalan, ang inyong kamutihan sa aming pagkabuhay sa Panginoon. Salamat po nawa, Panginoon, ay naibigay namin ng buong puso ang papuri, magsamba at pasalamat. At kayo po ang siyang patuloy na magpala, Panginoon, sa mga susunod na gawain, Panginoon. Ang lahat na ito ay nadalangin namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Under your grace, your mercy amazes me. Under your wings, your shadow covers me. A promise of love, my heart is safely under. Speak to me, Lord. Your servant is listening over the noise. I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely under. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, never safe. Speak to me, Lord. Your servant is listening over the noise. I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely under. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place
anchored with you. My resting place is in your name, forever stay. Never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. Never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. Never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. Never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. Magandang araw po sa atin mga kapatid. Tayo ay dadako sa ating mensahe sa araw na ito at nais po natin na patuloy na purihin at pasalamatan ng ating Diyos sapagkat siya po ay dakila at mabuti sa atin. Hindi niya ho tayo iniwan hanggang anuman ang ating mga sitwasyon ngayon, ay mahalaga po na tayo magpakumbaba at tayo ay lumapit sa ating Panginoon sapagkat ang nagpapakumbaba at nagtitiwala sa Kanya, ang sabi ng Panginoon sa Isaiah 40, ay irirenew ng Panginoon ang kanyang lakas na katulad ng isang agila na lilipad ng lilipad at hindi po mapapagod. Kaya sa ating buhay ay lumapit po tayo ngayon sa Panginoon para patuloy bigyan po tayo ng kalakasan ng Panginoon sa ating pong paglilingkod sa Kanya. At lalong higit sa pakikinig ng Kanyang mga salita at patuloy nating itong pagbulay-bulayan. Sige po, manalangin po tayo. Ilapit natin ang ating mga sarili sa Panginoon sa araw na ito. Muli, dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri
nagpapasalamat sa kabutihan na inyo pong patuloy na inallowed, Panginoon, sa amin. Isa pong malaking pribilehiyo ang patuloy, Panginoon, na mapakinggan ang iyong mga salita at makapagbulay-bulay nito, Panginoon. Tulungan mo kami at patuloy mo kaming turuan sa aming buhay, sa aming mga sitwasyon. Kayo po, Panginoon Lord, ang siyang maging gabay at sentro, at kayo po ang maitaas namin. Sa kabila na kami po ay nangihina, ay ikaw po ang aming kalakasan. Ikaw po, Panginoon, ang aming pong provider. Ikaw ang aming pong pag-asa, Panginoon. Kaya salamat po, Diyos, sa lahat ng ito. Kami po ay nagpapakumbaba at humihingi ng paglilinis ng aming mga sarili. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa. Salamat, Panginoon. Ito'y dalangin namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. So muli, mga kapatid, tayo ay patuloy pa rin, no? At sa Metro Manila, alam natin ngayon ay ECQ pa rin, at marami pa rin mga kabigatan na dala po ng pandemyang COVID-19. At talagang sa panahong ito ay marami po ang mga taong nalilito, nalulupaypay, nangihina, sapagkat alam natin na ang mga bagay na nangyayari sa atin, hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong mundo, ay talagang pagsubok. At ito ay isa pong tinatawag nating experience na meron pong dapat tayong gawin para maipakita pa rin natin na tayo ay nasa Panginoon at ang Panginoon ay nasa atin. Kailangan po natin ipagpatuloy na inalaw ng Panginoon ng mga bagay na ito dahil nais ng Diyos na ang kanyang mga anak ay makilala sa mundong ito na sila ay merong Panginoon at merong Diyos, at tayo ang tinawag ng Panginoon para maging asin at ilaw sa sanglibutan ito. So, ano ang ating gagawin? Lalo sa tumatagal po ang pandemyang ito, kaya minsan parang nakikita natin na marami tayong gustong gawin pero hindi natin magawa, at mayroong mga bagay na nagiging limitado ang ating pagkilos. Kaya medyo matagal na po, no? Malapit na magdadalawang taon ang ating pong experience na ito. So sa panahong ito ay ang ating pong mensahe ay ating pong titignan ang kasaysayan ng mga nauna sa atin, ng mga mananampalataya, na sila ay dumanas din ng mga ganitong mga pagsubok, at hindi lamang pagsubok na sakit, kundi talagang kamatayan, pag-uusig ng isang pamahalaan. Sila ay inusig ng Roman government noong panahon na ito, at sila ay pinapatay dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Bagamat sa atin din ay ganun din, no? So, ang ginawa po nila ay mababasa natin sa aklat ng Hebreo chapter 11, at ito ang nagsasabi na mula sa Old Testament hanggang sa New Testament, ang mga taong sumunod sa Panginoon ay dumanas ng mga pag-uusig sa kanilang pananampalataya, dumanas sila ng mga kagipitan, kahirapan sa kanilang buhay. Kaya mababasa po natin ito sa verse 36, Hebrews chapter 11 verse 36, ang ating pong mababasa sa kasaysayan. Mayroon namang nilibak at tinagupit, at mayroon ding nabilanggo gapos ang tanikala. Verse 37, sila'y pinagbabato, nilagari ng pahati, pinatay sa tabak, ang mga balat ng tupa at kambing ang dinaramit nila. Sila'y mga nagdarahop, aping-api, at pinagmalupitan. Hindi nararapat sa kanila ang daigdig. Nagpagala-gala sila sa mga ilang at kabundukan. Nagtago sila sa mga lungga at mga
yungib sa lupa. At dahil sa kanilang pananalig sa Diyos, isang kasaysayang di nalilimot kailanman ang kanilang iniwan. Ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi natupad sa kanilang kapanahunan, sapagkat may lalong mabuting panukala ang Diyos para sa atin, ang tayo'y makasama nila kapag tinupad na niya ang kanyang pangako. Wow! So ito po ang kasaysayan na talagang bilang mananampalataya ay hindi po tayo exempted sa kahirapan dito sa mundong ito. Kaya kung titignan natin, no, ang ating binasa, ang kasaysayan po ng mga mananampalataya noong unang panahon, na talagang mas grabe pa ang kanilang dinanas dahil sila ay pinatay sa tabak, nilagari, binilanggo at talagang pinahirapan sila. Sa atin po napaka simple pa lamang ang pandemyang ito. Bagamat marami sa atin ay talagang nangihina rin at nalilito dahil sa pagod na rin, no? ECQ, minsan ay maluwag, minsan hindi. Tapos, hindi pa rin talaga tayo natatapos ang virus. Kaya ang tanong natin, kailan kaya Lord matatapos itong COVID, no? Parang naitanong nyo na ba sa Panginoon? Ako parang tinanong ko, Lord, kailan ba matatapos itong COVID? Parang napaka no, tagal. Talagang hindi namin alam kung kailan. So, ngayon, lumalabas po yung mga bakuna, pero sabi nila, kahit na nabakunahan ka na, hindi ka pa rin kampante na talagang hindi ka magka-COVID. So, walang kasiguraduhan pa rin. Kaya kung titingnan natin, ay ang tanong natin, kailan kaya matatapos itong COVID na ito? Okay, so, sa ating buhay ay talagang minsan napapagod na po tayo. But still, kailangan tayong magpatuloy. Ang ating pong verse ay dito po sa Hebrew chapter 12 verse 2. Ito po ang ating tatalakaying mensahe lamang, no? Ang sabi po dito ay ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmula ng ating pananampalataya at siya ring nagsasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaluklok sa kanang trono ng Diyos. So, ang nais po ng writer na habang tayo ay dumaranas ng kahirapang ito, ay meron siyang sinasabi sa atin na dapat nating gawin. Okay? Ang sabi niya ay ituon natin ang ating paningin kay Jesus. So, sa Ingles ay sinabi dito, fixing our eyes on Jesus. No, fixing. So, ang ibang namang translation ay nagsasabing fix our eyes upon Jesus. So, ang ating pong mensahe ay pinamagatan ko po itong looking unto Jesus in times of pandemic. Okay? So, kailangan tumingin tayo sa Panginoon sa panahon na ito ng pandemya. Kasi alam natin na napaka dami pong mga reports, marami pong mga statistics na narinig tayo patungkol po sa COVID, ay talagang hindi na natapos ang balita. Laging na lang parang padami ng padami at talagang pahirap na pahirap. Kaya kung minsan parang talagang hindi natin alam kung ano na talaga ang totoo at ano na talaga ang tama, no? Kasi marami naman nagsasabi na kontra sa mga statistic ng tinatawag nilang report. Ngayon sa atin naman bilang mananampalataya ay ano ba ang ating gagawin bilang mananampalataya? So ang sabi ng Panginoon ay fix your eyes upon Jesus. O ang sabi ng Hebrews chapter 12, fixing our eyes on Jesus. So, ituon natin, looking unto Jesus. Kung tingnan natin yung word na fix, ay tinatawag natin talagang i-refocus natin, ano? I-adjust natin ang ating paningin. Katulad po ng isang
example niyan yung 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 tinatawag na kabayo na meron pong kalesa. Okay, yung kabayong may kalesa ay makikita ninyo na meron pong takip yun, kanyang dalawang mata sa gilid. Okay, meron yan siyang parang takip, no? Na doon nilalagyan po siya ng takip nung tinatawag nating nagda-drive nung kalesa. Kasi para ang tingin ng kabayo nakadiretso lang at hindi siya madidistract sa kanyang pagtingin sa gilid, kaya tinatakpan yung kanyang gilid ng mata. Katulad din po natin, napakarami pong maaring nadidistract tayo sa panahon ngayon dahil sa kalagayan natin. Ang nadidistract tayo sa trabaho, paano tayo papasok na walang sasakyan, tapos bihira ang mga sasakyan, pagkatapos yung palagi tayong may distancing, palagi tayong naka-mask, minsan nagiging natin, focus talaga natin ngayon sa COVID. Tapos nagpo-focus pa tayo sa mga pangangailangan natin. Kaya kung minsan mabigat po na ang ating focus ay palagi na lang sa ating sarili, no? Kaya kung minsan ay hindi na natin alam paano natin ito i-revive ang ating sarili. Pagod na pagod tayo sa kaka-focus sa mga bagay-bagay na dagdagan pa itong COVID, no? Dahil sa COVID kailangan pag malis ka ng bahay, isipin mo may mask ka, meron kang face shield, at kailangan social distancing, kailangan ay talagang kumain ka para lumakas, para hindi ka mahawaan. So, yun po ang ating mga focus. Tapos yung trabaho, okay? So, yung mga pangangailangan natin, pagkain, ay talagang mabigat. But still, ang sabi po dito ng Biblia ay fix our eyes upon Jesus. So, i-focus natin, bumalik tayo, baka kasi na-focus tayo sa ating kapaligiran o anumang mga pangangailangan natin. Kaya tayo ay nawawala na sa focus. So, bilang mananampalataya, kahit ano po ang nangyayari sa kapaligiran natin, dapat nakapokus tayo pa rin sa ating Panginoon. Isa po sa aking experience, dahil ako po ay may sakit na kidney, ay lagi ko pong inaalala ang aking pag-inom ng gamot at yung pagkontrol ng tubig. Ayan. Pagkatapos ay yung pagdadialysis ko, may schedule. So, yung katawan ko kailangan mag-exercise, kumain ako. Kasi pag dinadialysis na mahina ang katawan, baka lalong na mahirapan at magbumigay ang katawan ko. Kaya lagi akong minsan naisip ko, ano yung gagawin ko sa aking pong kalagayang ito. Pero yun nga, nangusap ang Panginoon sa akin na dapat mag-focus ka. Mag-focus ka pa rin sa Panginoon. Dahil alam mo, kapag ikaw ay nag-focus sa Panginoon, talagang bibigyan ka niya ng kalakasan, bibigyan ka niya ng kagalakan, kapayapaan, at talagang yung contentment and satisfaction, ibibigay ng Panginoon sa atin. Kaya itong mensaheng ito po ang makakatulong sa atin na bumalik. So, ibig sabihin yung ating mga focus, baka na-focus tayo sa ating asawa, na-focus tayo sa ating sarili, na-focus tayo sa ating trabaho, na-focus tayo dito sa sakit ng pandemya. So, marami tayong pwedeng pagpokusan. But still, ang sabi ng Panginoon, o ang sabi ng Hebrews chapter 12, ituon natin ang ating paningin sa Panginoong Yesus. So, ito ay isang utos na sinasabi na bilang mananampalataya ay dapat ituon natin. Fix our eyes upon Jesus, o fixing our eyes on Jesus. So, looking unto Jesus. So, looking unto Jesus this time of pandemic. No? Kasi marami mga Kristiyano na talagang manghihina ka sa panahon ngayon
dahil talagang sa panahon ng ating pong mga pag-a-adjust at talagang hindi natin nakasanayan na palagi na lang tayo nasa bahay. So yun po ang nakakaano sa atin. But still, tayo po ay mag-focus. Okay? So focus ang ating mga isip ay i-focus din natin sa Panginoon, ang ating pong mata, ang ating buhay, yung ating damdamin ay i-fix natin sa Panginoon pa rin. Lumapit pa rin tayo kasi sabi nga natin, siya yung puno, tayo yung sanga. Kung ang sanga, kailangan kapit tayo sa puno. Huwag tayong hihiwalay. Kaya marami po nagsabing kapit lang sa Panginoon. Ayan. So, ganun po ang gagawin natin. I-refocus natin ang ating pong mga sarili. I-readjust natin ngayon. Baka nakalimutan natin na masyado tayong nagiging concern sa makamundo nating pangangailangan, sa makamundo nating sitwasyon. Pero kung nakapokus tayo sa Panginoon, ang Panginoon ay bibigyan tayo ng lakas. Sabi doon ay katulad ng isang puno na nakatanim sa tabi ng iing batis, na kahit anong kapanahunan ay talagang luntian ang kanyang dahon. So ibig sabihin yung lakas natin, yung ating buhay ay mananatili na talagang palalakasin ng Panginoon para tayo pa rin ay magiging pagpapala para sa iba. So yun po, no? Number 1, ating pong titignan ay una, pamagat po natin, looking unto Jesus. Okay, this time of pandemic, ang nakikita po natin ay dapat saan ba? Sabi natin, ituon ang ating mga sarili sa Panginoon. Wala naman ang Panginoon, di natin nakikita. Saan ba nating ituon ang ating mga mata? So, ibig sabihin ay ibaling natin ang ating pansin sa ating Panginoon. Okay? So, sino ba si Jesus? Okay? So, una, number 1, looking unto His character. Okay? Yung karakter niya, yung kanyang katangian, ang kanyang mga pag-uugali, ay ano ba ang katangian ng Panginoon? Isa lamang, no? Pag tayo ay tinatawag ng looking unto His character, ay titignan natin kung ikaw sa sitwasyon mo ngayon, sa sitwasyon natin ngayon, kung si Jesus yon, ano kaya ang gagawin ni Jesus kung si Jesus ang nasa ating sitwasyon? Yan, ang isipin natin. Magwawala ba si Jesus? Si Jesus ba ay katulad din ba ng ating ginagawa ngayon na basta lang, wala tayong ginagawa? Kung si Jesus kaya yan, kung sa ating sitwasyon ay si Jesus, ano kaya ang gagawin ni Jesus? Si Jesus ay talagang nakapokus din siya sa gawain sa kanyang Ama. Talagang kahit na anong discouragement sa kanya, ay talagang ang kanyang desire, hindi siya madaling tawag nito, sumurrender. Ang kanyang karakter ay talagang matatag siya at talagang dire-diretso siya. Kahit iwanan siya ng mga ibang mga alagad, siya ay tuloy-tuloy pa rin sa kanyang misyon. Katulad ng pagpako sa krus, no? Nag-iisa na lang ang Panginoon pagdating doon sa pagpako. Kaya kung titignan natin, ang karakter ni Jesus Christ talagang nakapokus siya sa kanya pong goal, sa kanyang misyon. Kaya kung ito po ang ating karakter, ay huwag tayong manghina, huwag tayong magalit sa ating mga sitwasyon, at kailangan talagang ang ating goal ay sabi natin bilang anak ng Panginoon, bilang iniligtas ng Panginoon, bilang alagad ng Panginoon, ay talagang sundin, ipaglaban, at talagang ang ating karakter din ay dapat ay maging katulad ng karakter ni Jesus Christ. Kung si Jesus Christ gayon, dahil nagkaroon po ng COVID, so kung si Jesus Christ ay buhay, nandirito sa lupa, ano kaya ang kanyang pag-uugali? Ano kaya ang kanyang response?
kung siya ang nasa ating kalagayan. Kung ngayon ay meron kang problema sa asawa, problema sa relasyon, problema sa pera, problema, ano bang iniisip mo? Kung si Jesus ay nasa kalagayan mo, ano kaya ang kanyang gagawin? Yun po ang isang tanong, no? Na kaya, sabi dito, dapat looking unto His character. So, tingnan natin. Kasi para si Jesus naman ang ating pinaka-hero, ang pinaka-model na talagang siya yung ating Panginoon. Kaya siya yung tinitingnan natin. Kapag tayo ay katulad niyan, sa akin may sakit. Kung si Jesus kaya ang nasa kalagayan ko, may sakit si Jesus, ano kaya ang kanyang gagawin? Okay? So, ipagbubulay-bulay po natin. Kung ikaw ay walang pera, ano kaya ang gagawin ni Jesus? Kung katulad si Jesus, wala siyang pera. Anong karakter ba? Anong katangian? Ano ba ang kanyang pag-uugali sa panahon na yan na katulad ng iyong sitwasyon? So, mas maganda nating ituon doon. Okay? Ang ikalawa ay tinatawag nating looking unto His teaching. Okay, looking unto His teaching. Sa kanyang mga turo. Ano bang tinuturo ni Jesus? Kapag tayo ay nakakaharap ng mga problema. Okay? Ano bang sinasabi ng Biblia kapag tayo ay may mga kabigatan at mayroong kahinaan sa ating sitwasyon? Kung nalulungkot ka, ano ba ang sinasabi ni Jesus? Kung masaya ka, ano ba ang sinasabi ni Jesus? Kung ano man ang iyong kalagayan, merong sinasabi ang Panginoon sa atin. Kung si Jesus ang nasa kalagayan natin. Okay? Kaya yan po ang tandaan natin. Ang ibig sabihin ng looking unto Jesus ay number 1, looking unto His character. Ikalawa, maaaring looking unto His teaching. Napakarami niyang turo, no, patungkol sa buhay natin ito. At dito po sa New Testament ay maging ang apostol ay ipinaliwanag nila ang paano i-apply ang turo ng Panginoon. Si Apostol Pablo ay marami siyang naisulat na aklat sa Biblia kung paano sundin ang mga turo ng Panginoon. Sa panahon na nag-alala, sabi ni Pablo, ay huwag tayong mag-alala, kundi tayo ay sa halip, tayo ay manalangin na may pasasalamat. Okay? Yun ang sabi ni Pablo. Kaya lahat ng ito ay meron pong kasagutan sa kanyang katuruan. So, yun po. Kaya ang ating buhay ay hindi tayo maliligaw. Kasi kung i-focus natin ang ating paningin sa Panginoon, looking unto Jesus, taging sabi natin, fix our eyes upon Jesus. So, yun po ang sinasabi. Una, tignan natin sa ating mga sitwasyon, kung si Jesus ang nasa ating sitwasyon, ano kaya ang kanyang gagawin? Okay, so looking unto His character. Okay? Then number 2, ay looking unto His teaching. May mga turo ang Panginoon. Kumpleto po yan. Malungkot ka man, masaya ka man, nabigo ka man, nagtagumpay ka man, may mga pangangailangan ka man, meron siyang sinasabi sa sayo. Kaya basahin mo ang Biblia, makinig ka at magbalik ka sa pag-aaral sa Biblia. So ikatatlo ay looking to His command. Okay? Siguro maraming mga sa ating sitwasyon ay maraming mga bagay na ninanakaw ang ating atensyon o tinatawag na focus. So, hindi tayo nakapokus kay Jesus dahil sa ating mga pamumuhay sa mundong ito. Kaya, minsan ay nakapokus tayo sa mga bagay na pansamantala lamang at hindi naman talaga ito ay pangwalang hanggan. So, ang pinakamahalagang i-focus natin ang ating mata kay Jesus, looking unto Jesus. So, meron siyang utos. Alam mo, minsan tinatamad na lang tayo, no? Niisip natin, wala na naman tayo gagawin. Ano na naman kaya ang gagawin ko? Parang wala nang direksyon, wala na akong excitement.
Kasi wala naman akong gagawin na. Parang dahil sa panahon ng COVID, parang nasa bahay lang. Okay? Pero kung tutuklasin natin, kahit nasa bahay tayo, meron pa siyang utos na dapat nating sundin. Kahit nasa bahay ka lang. O ano man ang ginagawa mo, huwag mong kalimutan, looking unto His command. Talagang yung kanyang utos na may mga kalakip na mga pangako. Pag sinunod mo ang Panginoon, ay merong biyaya na ibibigay ang Panginoon sa iyo. Merong pagpapala na maranasan ka sa iyong buhay. Kaya yun po ang tatandaan natin. Kapag wala ka ng ginagawa, ay sinasabi natin, nakapokus ka sa mga bagay sa mundong ito, ay wala na po yung tinatawag nating spiritual excitement ng ating spiritual. Tayo ay nangihina, tayo ay nagdadry. Bakit? Kasi hindi tayo nakapokus doon sa mga utos din ng Panginoon. Meron ding mga utos na dapat pa natin gawin habang tayo buhay pa dito sa mundong ito. Kaya pag meron tayong utos na susundin, meron tayong goal na gagawin, ibig sabihin, meron pa tayong excitement, meron pa tayong purpose sa buhay na ito na pinakamahalaga ang pagsunod sa utos ng Panginoon. Okay? So, kung titignan natin, napakaraming utos. At isang utos ay ibigin mo yung Great Commandments at saka yung Great Commission. Ang Great Commandments, makikita natin sa Matthew 22, yan 36 hanggang 39. Okay? At sinasabi doon ay ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Yan, no? Dami pang utos. Ang utos lang yan. Ang dalawang utos na yan ay talagang marami pa tayong magagawa. Kahit na sa bahay lang natin. Paano? Sa magitan po ng panalangin, sa magitan ng mga internet, pwede tayong tumulong sa ating kapwa, pwede tayong magpuri sa Panginoon. Ayan. So, higit sa lahat, ang utos ng Panginoon na Great Commission, humayo tayo at gawin nating alagad ang mga bansa at bautismohan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos niya sa atin. So, ibig sabihin, yan pa ang mga utos na dapat nating talagang sundin. Habang may pandemya, habang anumang sitwasyon, pag ipinokus natin ang ating sarili sa command ng Panginoon, ay talagang magkakaroon po tayo talaga ng tinatawag nating excitement at purpose in life. Meron pa rin tayong purpose in life kasi meron tayong goal, meron tayong nire-reach, may target tayo. Kaya ang ating buhay ay talagang meron tayong pinaghahandaan at talagang nakikita natin yung ating improvement na na-improve yung ating sarili dahil habang sinusunod natin ang Panginoon ay lalo tayong nadidevelop sa ating spiritual at sa ating pong skills, ating talent sa Panginoon kapag sundin natin ang Panginoon at maranasan natin ang mga pagpapala, ang presensya ng Panginoon, ang pagsama ng Panginoon sa atin at ang pag-provide ng Panginoon ng ating pangailangan para tayo ay makapag-serve sa Kanya. So yun po ang number 3. Okay? Looking unto His command. Number 4, looking unto His promises. Ayan. So kung titignan natin talagang pag nangihina ka, no? Talagang ang hirap dahil lahat ng tao ngayon ay talagang may kabigatan dahil sa naapektuhan tayong lahat eh. Hindi lang yung pamilya ng mga mahihirap, kundi pati mayayaman. Kahit sinong tao ay talagang nag-iingat sa COVID. Matanda, bata at lahat ay wala exempted. Kaya kung tignan natin, kailangan natin ay looking unto His promises. Itong promises ng Panginoon ay talagang magbibigay sa atin ng assurance na kahit anong gawin mangyari, dahil sa pangako ng Diyos na hindi tayo iwanan ni pababayaan man,
ay talaga namang hindi tayo matatakot, hindi tayo mag-alala dahil ang ating Diyos ay nangako na sasamahan tayo. Saan po ba natin makikita yon? Ang sabi niya sa Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Kaya lang, sabi niya doon, huwag tayong magmukhang salapi. Masiyahan na tayo sa ating kung anong nasa atin sapagkat ang sabi ng Diyos, hindi niya tayo iiwanan ni pababayaan man. So, napakahalaga po ang tinatawag nating fix our eyes upon Jesus. Sapagkat ito po ang siyang magbibigay sa atin ng kalakasan at talagang kabuunan ng ating pong pagiging mananampalataya na hindi tayo naapektuhan ng kapaligiran ng anumang mga bagay sapagkat nakapokus tayo sa Panginoon. Ang ating mata, ang ating isip, ang ating puso ay nakapokus doon sa Panginoon. Kaya katulad ng mga kabayong nakakalesa, lalo na dyan sa Binondo, sa Quiapo, makikita natin dyan, ay meron pong mga nagkakalesa. At yung kabayo, kahit na meron pong mga maraming sasakyan sa kanyang tagiliran, ay hindi po siya nalilito, hindi po siya natatakot, hindi po siya nadadivert o nalilito. Kasi ang mata niya may takip at doon lang nakatutok sa harapan. Subukan mong tanggalin ang takip at lahat ng mga sa gilid niya ay makikita niya. Kaya siguro pag may nakita sa sasakyan sa kanyang tagiliran na para bubungguin siya, baka tumakbo na mabilis yun. So, ganun po, no? Minsan, nagpapanik tayo sa mga bagay-bagay sa mundong ito dahil nakapokus po lagi tayo doon. Kaya nga, isang example ko po ang aking sarili na sometimes ay talaga pag ang magkaroon ka ng ganitong karamdaman ay parang lagi mo lang iniisip ang sarili mo. But still, isang pang-aral po na paalala sa akin ng Panginoon na wag po ako mag-focus sa aking sakit. Na talagang totoo naman na talagang marami akong responsibility na dapat kong gawin dito sa aking sakit. But hindi lang yun, dapat mag-focus pa rin ako sa Panginoon. Sabi dito sa Hebrews 12 verse 2, fix our eyes upon Jesus. Fix our eyes upon Jesus. Or fixing our eyes upon Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. Si Jesus ang ating leader, siya ang ating example, kaya tinatawag natin siya na model, siya talaga yung ating Panginoon na talagang dapat nating tignan, siya ang ating tinatawag na idol o tinatawag nating talagang example sa buhay nating ito sapagkat siya ang tunay na example. Kaya looking unto Jesus this time of pandemic, looking unto His character, number 1, tignan natin kung si Jesus ba ay ano kaya, katulad din ba natin kung mag-isip, katulad din ba natin ang pag-uugali, katulad din ba natin ang kanyang mga gagawin kung siya ay nasa ating kalagayan ngayon. Okay, tanungin po natin. Kalawa ay looking unto His teaching. Mag-focus tayo sa kanyang mga katuruan. Talagang maintindihan natin kung ano talaga ang buhay dito sa mundong ito. Ano ang tama at ano ang mali, ano ang temporary at ano ang permanent. At looking unto His command. Dito, mayroon pang purpose ang Panginoon sa atin. Mayroon pa siyang gustong ipa-accomplish o mayroon pa siyang misyon na binibigay sa atin. Meron pang dapat tayong tapusin. Kaya dapat tayo ay tumingin sa mga utos ng Panginoon. Huwag nating pa-delay. Huwag natin pong limut-limutin ang utos ng Panginoon sapagkat ang utos na yan ay may kalakip na mga pangako. At ganun din po ang tinatawag nating looking unto His promises. So looking unto His promises ay talagang maraming pangako ang Panginoon. Kapag tayo ay lumapit sa Kanya, magtiwala sa Kanya,
at talagang magpasakop sa Kanya, magpakumbaba sa Kanya, ay talaga naman ay lubos-lubos ang mga pangako ng Panginoon sa atin, na ang sabi ng Panginoon, kung magtitiwala ka sa akin, walang imposible. Sabi ng Panginoon, walang imposible. So, yan po ang sabi ng Panginoon. Kaya ano man ang iyong pangailangan, nangailangan ka man ng pera, pagkain, o relasyon, problema, ano man ang pangailangan mo, ay looking unto Jesus. Looking unto His character, looking unto His teaching, looking unto His command, looking unto His promises. So yan po ang alalahanin natin, sapagkat ang ating Diyos po ay kasama natin at alam natin na siya ang ating puno, tayo ang mga sanga, walang magagawa ang sanga kung hiwalay tayo sa puno. So tayo manalangin, naway patuloy nating ilapit ang ating mga sarili sa Panginoon para sa ating buhay na ito ay maging kalakasan pa rin ang ating buhay, maging kalugod-lugod pa rin tayo at maging kagamit-gamit pa rin ang ating buhay despite po sa pandemyang ito. Ang sabi natin, looking unto Jesus. Okay? This time of pandemic. Okay? Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat sapagkat ikaw po ang Diyos na amin pong kinikilala at Diyos na amin pong sinasamba, ang Diyos na nagkatawang tao at patuloy na nagbigay sa amin ng halimbawa sa pamumuhay namin sa mundong ito. Salamat po Lord. Alam namin Panginoon na bahagi ito ng aming pong pagsunod sa inyo ay meron kaming spiritual na misyon, meron kaming spiritual na buhay at hindi lamang pisikal ang aming dapat isaisip, kundi higit sa lahat ay ang spiritual, sapagkat ang spiritual Lord ay pangwalang hanggan. Salamat o Diyos sapagkat ang aming spiritual ay mahalaga. Kapag maayos ang aming spiritual, ang lahat ng bagay material ay iyo pong ipuprovide sa amin o Diyos. Salamat sa inyong pangako, salamat sa inyong katangian, salamat sa inyong mga turo, salamat Panginoon sa inyo pong mga utos o Diyos. Naway magawa namin ang lahat ng ito na kami ay mag-focus sa inyo mula sa araw na ito. Nawa Panginoon ay magbalik kami sa inyo at huwag kami Panginoon umasa sa aming nakikita, sa aming karunungan, sa aming mga sarili. Sabi mo Panginoon, do not trust your own understanding, but trust to the Lord. Kaya sabi mo Panginoon, isumiti ninyo ang inyong mga buhay, plano sa Panginoon at itutuwid kayo ng Panginoon. Salamat po o Diyos. Kaya sa araw na ito, pagpalain niyo po ang bawat isa sa aming mga kapatid nandyan sa Montalban at ganun din dito sa Batasan, sa ibang lugar, Panginoon, ng aming bansa. Kayo po ang magpala sa amin, Panginoon, sa inyong mga salita. Nawa ang mensaheng ito ay naging pagpapala sa bawat isa sa amin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sa po mapagpalang araw sa atin, mga kapatid. So, mga kapatid, at muli ay darako tayo sa ating pong pangwakas na panalangin sa araw na ito. Ilapit natin sa Panginoon ang ating mga sarili at ganoon din ang ating spiritual at maging ang ating mga pisikal na mga pangailangan. Panalangin natin ang ating mga kapatid na hindi tayo nakikita-kita sa pamagitan dahil meron pa hong tinatawag na pandemya. Ay panalangin natin about sa atin. Panalangin natin ang mga kapatid sa Montalban, ang mga kapatid natin nandun sa Palawan, nandyan po sa Novaliches, at ganoon din po sa Batasan, at dyan din po sa Project 6, Project 7, ay panalangin po natin. So lahat po tayo ay patuloy na manalangin at ang ating bansa ay panalangin natin para sa kalagayan nating ito, lalo na ang ating mga tumatagal ang ating pong sakit na COVID. So ito po ipanalangin natin. Sige po, manalangin po tayo. Minsan ba, dakilang Diyos, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan
at itinatalaga namin sa inyong kamay ang aming buhay, ang aming pamilya, ang aming church, ang bawat kapatid, Panginoon, maging ang aming bansa ay inaalay po namin sa inyo, Panginoon. Dinarako po namin sa inyo, especially po ang aming bansa, na patuloy nyo po, Panginoon Lord, ay bigyan, Panginoon, ng katatagan ang mga kababayan naming Pilipino sa panahon na ito ng COVID, Panginoon. Ganon din po ang mga nanunungkulan sa gobyerno, ang aming President, patuloy nyo silang patatagin. Ganon din po, Panginoon, ang mga nasa hospital, ang mga frontliners, Panginoon, ay patuloy niyong patatagin sa panahon ng maraming mga nagkakasakit, Panginoon. I pray, God, na patuloy na maging tapat po ang bawat isang naglilingkod sa gobyerno, at kayo po ang patuloy na magbigay sa kanila ng katalinuhan para sa pagseserve sa mga tao, Panginoon. Salamat, Panginoon. Patuloy niyo pagpalain ang mga taong talagang honest and ang mga tao, Panginoong tao sa puso na naglilingkod sa bayan, Panginoon. Kaya Lord, tulungan mo kami maging ang aming pong mga buhay sa aming pong iglesia, ang DMC, ay patuloy, Panginoon, nawa ay maisagawa namin ang inyong mga utos na dapat namin gawin, Panginoon, habang kami ay nabubuhay pa sa mundong ito, sa kabila ng meron pong mga balakid sa aming pong paglilingkod, Panginoon. But still, Lord, naway i-focus namin ang aming mga sarili sa inyo, Panginoon. Alam namin, kung ikaw ngayon ay nasa panahon namin, alam namin magpapatuloy ka pa rin. Alam namin, Panginoon, na iyong karakter, Panginoon, ay hindi ka nag-give up. Yung pagmamahal mo talaga sa iyong Ama ay talagang buo-buo, Panginoon, at pagsunod mo sa Kanya. Kahit ano po ang mga nangyayari, ay hindi ka po, Panginoon, talagang humihinto. Kaya ganoon din po kami, Panginoon, naway maging katulad ninyo kami na hindi kami mag-give up, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa bawat isa na nakinig ng iyong mensahe. Nawa, Panginoon, ay i-focus namin ang aming buhay sa inyo, hindi po sa aming mga sarili at sa aming po mga nakikita sa mundong ito at nararamdaman, Panginoon. Kaya salamat, O Diyos, pagpalain niyo po ang lahat ng aming mga kapatid. Ikaw po ang magpala sa anumang kalagayan nila. Alam namin na ikaw ang kasagutan sa lahat ng ito. Kaya dalangin namin ito, Panginoon, sa tayong pangalan mo, Jesus. Amen. Tayo po'y umawit ng doxology. Ang Diyos sa may papurihan, Anak, Espiritong banal, ng mga taong nilalang, at ng buong kalangitan. Amen. Isa po mapagpalang araw para sa ating lahat, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon.